wala raw balak mag-sorry sa China si Coast Guard spokesperson Jay Tariela. Kasabay niyan bumuwelta siya kay Senator Alan Peter Cayetano na tila pinagtatanggol daw ang China. Narito ang report ni Gio Robles. Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. me? It's about No, decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. Tensyonado sina Senador Alan Peter Cayetano at Kiko Pangilinan bago ipasa ang resolusyong kumukondena sa Chinese Embassy dahil sa mga pahayag nila sa ating mga opisyal kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Giit ni Cayetano, bastos si Tariela sa paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Dapat daw mag-sorry si Tariela sa China. Bagay na hindi naman maintindihan ni Tariela kung bakit nagalit ang senador sa isang caricature. Hindi ko na rin alam kung ano yung sasagot dito kay Senator Cayetano. Hindi ko ma-get kung anong gigil niya talaga dun sa caricature. Ginawa ito sa loob ng Pilipinas. Ang kausap natin ay mga Pilipinong estudyante sa setting ng eskwelahan. So I don't think that there is something wrong with that. Para sabihin, I violated diplomatic protocol. Giit pa ni Tariela, bakit hindi muna mag-sorry ang China sa mga Pilipinong mangingisda at Philippine Coast Guard sa mga panghaharas? Nag-sorry na ba ang China sa pag-violate ng ating karapatan sa West Philippine Sea? Ngayon, kung pipilitin ako ni Senator Alan Peter Cayetano, yan ang tanong ko sa kanya. Na-compensate ba talaga ng caricature na yan ang ginawang pag-violate ng Chinese government sa ating mga kababayang Pilipino? I think it is for him to respond to this question. Ibinalik din ni Tariela ang hinahanap ni Cayetano na decorum noong ang senador ang dating Foreign Affairs Secretary ng Duterte administration. When President Duterte said a lot of things against President Barack Obama, the Pope himself, nag-red flag ba siya? Na sinasabi niya, wait, Mr. President, in accordance sa decorum to. Diba? But when we talk about China, because of the caricature that made Xi Jinping upset or whoever else in the Chinese Communist Party, ganito siya ka-passionate. Diba? Hindi ko yan maintindihan. Tila ipinagtatanggol pa raw ni Cayetano ang presidente ng China. When was the last time that Senator Cayetano stood up at sinabihan niya Chinese Embassy, Chinese government, mag-apologize kayo sa Pilipinas? Did we even hear him say those kind of questions? Bago ang sagutang Cayetano at Tariela, una nang inimbitahan ni Tariela si Senador Rodante Marcoleta na magpatrolya sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng sinabi ni Marcoleta na dapat na raw isuko ang Kalayaan Island Group. Tinawag na senador ng political analyst na si Ronald Llamas ang mga senador na tila pumapabor sa China. Bukod sa mag-amang Marcoleta, bukas din daw si Tariela na imbitahan si Cayetano sa Pag-asa Island. Nauna namang sinabi ni Marcoleta na kulang sa konteksto ang nag-viral niyang pahayag. Sa huli, itinanggi ni Tariela na ginagamit niya ang issue sa West Philippine Sea para makapasok sa politika. This is a very heartbreaking job. Every day, makikita mo mukha mo sa social media, minamak ni Senator Cayetano, tina-challenge si Senator Marcoleta. Mukha bang enjoying to? I mean, nakakapagod na rin. Pero I need to keep on doing this. Una nang naghain ng diplomatic protest ang Beijing laban kay Tariela. Kinundi na rin ng China ang lumusot na resolusyon sa Senado. Isa umano itong political stunt na bumabaluktot sa katotohanan at sumira sa diplomasiya. Mananatiling matatag daw ang China at ipagpapatuloy ang ugnayan sa Pilipinas kahit ilan pang anti-China na resolusyon ang ipasa. Sa gitna ng debate ng mga opisyal, iisa lang ang tugon ng Malacanang. Of course, being a Filipino, we should always be a pro-Philippines. Kung ano ba po nangyayaring mainit na debatihan sa Senado, hindi nga po yan sakop ng Pangulo, pero kapag ka po executive department na pinag-usapan, iisa lang po ang stance natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.
Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.